Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Uminit ang sitwasyon sa bansa matapos iskasa ng ilang mambabatas ang impeachment complaint labay kay Pangulong Kuting ng Norte Jr. Ang akbang na ito ay nagugat umano sa mga aligasyon ng kapabayaan, katiwalian at mga desisyong sinasabing hindi nakakabuti sa bayan. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng reklamo, panaw na upang panagutin ng Pangulo sa mga isyu ng pamamahala, kabilang umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno, kawalan ng aksyon sa mga pangunahing problema sa bansa, at hindi pagtupad sa mga pangako sa kampanya. Samantala, gumalaw na rin ang ilang sektor ng lipunan, kabilang ang mga aktivista, manggagawa at estudyante na nagsasagawa ng kilos protesta upang ipakita ang suporta sa impeachment complaint. Ang mga lansangan ng Maynila ay napuno ng mga placard at sigaw mula sa mga grupong nananawagan ng pagbabago sa liderato ng bansa. Gayunpaman, nananatiling solid ang suporta kay Kuting ng Norte mula sa ilang kaalyado sa Kongreso at sa mga loyalistang taga-suporta. Ayon sa kanilang kampo, ang impeachment complaint ay isang desperadong hakbang ng oposisyon upang guluhin ang administrasyon at hadlangan ang mga programa nito. Habang tumitindi ang tensyon, nananawagan ang mga eksperto at opisyal ng gobyerno na sundin ang tamang proseso at tiyakin ang bawat hakbang ay naaayon sa saligang batas. Ang impeachment ay isang seryosong hakbang na nangangailangan ng malalim na pagsusuri at ebidensya bago umusad ng mas mataas na mas mataas na antas. Sa kabila ng sigalot, patuloy ang pagtutok ng publiko sa pagiging takbo ng impeachment proceedings. Ang kaganapang ito ay posibleng magmamarka ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga sulit viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Nag-organize ako ng isang FB. Okay. Isang FB, nag-organize ako na pinapunta ko doon. Ako nag-organize. Binayaran ko yung FB ban, yung FB ban. Oo. Tapos yung mga tao pinapunta ko sa Liwasan Bonifacio. Eh bawat OFW kaya mag-organize tayo na kung ayaw natin, dapat may gawin tayo, di ba? Mm-hmm. Yes. Yes, Diba, siguro bawat, natin kasi hindi na lang puro dapat salita, dapat kumilos tayo. Kasi meron tayong mga kaibigan, like ako na kaibigan ko nyari, kakilala na wala ang pamasahe pero gusto nilang makipag mag-prayer rally doon sa EDSA. Yun lang yung pwede nating mai-contribute sa kanila, sa mga kakilala natin. Yeah, that's okay. As long as natin sila pinipilit. I mean, dapat pareho ng puso. Diba? Tama, kasi ganun din ako kasi ang ginawa ko, pinaliwanag ko muna, makinig lang kayo. Ano ba ang nangyayari sa atin ngayon? Gusto ba ninyo? Makinig lang muna kayo doon sa may Liwasan Bonifacio, tapos nag-ano ako ng FB. Tapos nakinig sila doon. Bawat OFW kaya, hindi dapat tayo pwedeng, kasi dapat may gawin tayo, hindi lang yung, alam na natin kasi, ayaw natin lahat, kaya nandyan tayo, ayaw natin lahat yung nangyayari, lahat, alam na natin yan lahat, pero dapat may gagawin tayo. Mag-participation tayo na bawat isang OFW may kakayahan dyan, mag-organize ng kahit isang jeep na pwedeng pumunta dyan, ganun kasi pagkaalam ko nung bata pa ako, nung EDSA 1, meron talaga nag-aakot ng tao na sa totoo lang, meron. So ang gusto mo sanang maging as your tulong sa ating mga kababayan or mga kakilala na let's say sa isang barangay, tutulungan na kapag walang pamasahe, mag-organize ng, sige, sama-sama tayo sa isang van para marinig yung ating boses dito sa ipakita ang ating solidarity or pagsuporta na galit na tayo at ayaw na natin ang bangag na presidente. Maganda din yun. So I think, ano na lang yun, initiative na lang ng mga nanonood sa atin. At yun ang mga nangyari. Bawat OFW palagay ko pwedeng mag-organize, madam. Bawat isa, gaya ko.
mag-organize ako ng isang, baka gusto niyo pumunta ng ganito na nangyayari, Yeah. punta tayo ng EDSA. Kung ayaw na ninyo yung nangyayari, mag-organize ka. Ibig sabihin, mag-organize ka ng Yeah. I think yun yung mga nangyayari ngayon, yung grupo-grupo. Kasi yung classmate ko, yung kaibigan ko, nag-usap-usap sila, 6 sila pumunta doon kagabi. Yeah, simula tayo sa 3, 5. Yung mga gusto pong pumasok, limited lang kasi 15. Pero mag-antay lang kayo. Ayan, your time is up, Palangga. Ano ang mensahe mo sa ating mga kababayan? Kung papayag pa ba sila na magkaroon pa tayo ng adik na presidente hanggang 2028? ay dapat may gawin tayo. Hindi lang lagi sa social media, dapat kumilos tayo. Alright. Alright, Palangga. Thank you so much. Sige, tatanggalin na kita sa studio para makapasok yung iba. Thank you po, thank you. Okay. Hindi. Wag pala kick kasi baka hindi ka na makapasok. Ikaw na lang mag-kick sa sarili mo. Okay. Alright. So si Fontera, are you here? Ayan, Fontera, hanapin natin mo ayun, si Fontera online. Ayan, nagre-ring. Hi. Ay, Palangga. Hello, Idol. May camera. Kumusta, Idol? Since Laglag Bala, una kita nakita, naging idol na talaga kita, ma'am. And so with Dr. Real Talk and Discussions, pero mukhang wala na si Doc ngayon. Busy siya sa work niya at okay. Okay, ang ganda ng suggestion yung previous OFW. Sana gawin natin dyan. Marami akong mga classmate dyan na mayayaman, mga nurses, mga doctors nandyan sa Amerika. Mag-organize sila sa mga gustong tumulong kasi Maharlika, talagang sumasakit ang loob ko. Yung mga tao na konti lang nakakapunta sa EDSA, considering na mahirap talagang buhay ngayon. Lahat kailangan magtrabaho para pumasok sa mga trabaho nila. So, magandang suggestion yon. Yung mga may kaya, please sponsor na lang. And then, Maharlika, tungkol yun sa question mo, ayaw natin lahat na mag-continue pa yung ganito na marami naman nakikitang mga ebidensya dyan na talagang he had been into drugs, itong presidente natin ever since. And the only solution dito, Maharlika Idol, is si Aimee, di ba? Siya mismo nag-text sa'yo noon na tungkol ba yan sa ganito. Alam natin yan. And she is the only reason na parang kung talagang may malasakit siya sa totoo sa bansa natin, siya ang lumabas. Alam mo, napakasakit sa akin, Maharlika, because what happened to me, maayos po ako. I have been into politics. Yung tatay ko, 30 years undefeated sa Zamboanga po. Pero that's why may guts ako tumakbo, Maharlika, under KBL. Pero gaya ng sinabi ni BP natin, totoo po walang na-release sa amin funds from KBL nung tumakbo kami. And after that, medyo na depression. Yung mayor ko nagkasakit, natalo, nang namatay na po. Ako po, nag-depression din. Naka-wheelchair na po ako, Maharlika. But then I really want to go to, kung may way lang tayo sumali dyan sa EDSA, we will. But I'm trying my best to reach out to people na sana mag-participate sila because this is the only way. Nakikita nila kung gaano ginigipit na. My God, yun sinagot ni Sarah, ni BP that time, galing yung sa puso na panic, na galit na and everything, na hindi nila maintindihan. Walang threat doon. It's sabi nga niya, they have to kill me first before that will be a threat, diba? So masakit yung ginagawa dito. This is really worse. But ito po ang solution lang, Maharlika. I just want to announce to people na meron po tayong isang sangay ng gobyerno na talagang tumutulong pa rin, Maharlika. It is no less than the Chief of Public Attorney's Office. May kaso po sana ako na isang email mo lang sa kanya, si Chief Acosta, talagang tumutulong, Maharlika. So I just wanted to take this time to thank her na isang hingi lang pala natin ng tulong sa kanya, sumasagot siya. Andyan yun, Pao. So, Chief Persida Acosta? Ano po? Natulungan ka ni Chief Persida Acosta? Many times. Kami po, yes. We like her kasi nga, pero syempre, ganun talaga. Kailangan niyang
hindi naman siya vlogger at nakikita natin kasama siya di Bangag. But I hope, makita din nila, magising din to mga susuporta ngayon kay Bangag na wag sila din pumayag na ang presidente natin ay addict. But yeah, thank you so much. Actually, I like Presida Acosta dahil marami naman din talaga siyang natutulungan. Madam, thank you so much. Yeah, yes, thank you. More power. Ingat po kayo, ma'am. Ha? Nag-iisa ka na lang. So please, more power. Also Cathy Binag. Salamat po. Maraming salamat sa lahat. Si Nilo, kay Nilo na tayo, no? Ma'am, can you eject yours? Paano ko ba paano ba kita tanggalin, Palangga? Pontera. Okay, nagbabago-bago pala. Sandali lang, tanggalin ko si Madam. O remove. Okay, so next natin si Nilo. Nilo, ayan. Si Nilo, ayan. Pasok lang po kayo ha. Yung mga tapos na, pwede na po kayo lumabas para makapasok yung iba. Okay? Si Nilo. Where is Nilo? Hindi ko makita si Nilo. Natulog na yata si Palangga. Alright. Nilo, nawala ka na. O sige, si Iram. Nilo, babalikan na lang kita ha. Kung mawala ka, okay, balikan kita. Si Iram na lang tayo. Hi Iram, how are you? Hello po. Tama ba bigkas ko? Iram o Iram? Okay. Okay naman po, masaya naman po. Ang tagal ko na kasi din pong follower ni Duterte. Saan ka ngayon? Pilipinas o nasa ibang bansa? Sa Pilipinas po, Pangasinan. Pero okay, ang ano ko po, work is virtual assistant. So, bale, yung nagpapasok din ako ng pera, dollars. So, parang OFW. Hindi pala yung mga virtual assistant na mga nakakausap namin, ano? Actually, nung pandemic, one of the heroes din daw ng economy is BPO. Yes, ma'am. Halos din ng BPO. Kasi talaga kami, kahit anong mangyari, trabaho pa rin, kahit umulan bumagyo, papasok sa trabaho. Ng pandemic. So, kumusta po? Kumusta ang sitwasyon niyo diyan sa Pangasinan? Actually, one of the top talaga na highest voters dito sa region ng Ilocos is Pangasinan. Top one is Cebu. So, ang napansin ko kasi, Ilocanos are very focused talaga lang sa job nila. Masisipag kasi talaga mga masisipag ang mga Ilocano. Totoo yun. Straightforward. Tahimik lang. Ang karamihan dito, silent supporters. Okay. Takot ba mga Ilocano? Baka magurgur ng mga Marcos? Dahil sa diktadorya talaga. Hindi naman po. Matatapang naman po sila. Tsaka naiinis ako palagi yung nakikita yung mga tarpaulin ni Abalos dito. Inis na inis ako. At marami din aware na... Ipasunog ko lahat ng tarpaulin ni Abalos. Ang aga nila alam naman nila sa batas na hindi sila pwedeng mangampanya hanggat hindi pa talaga start. So, alam mo na saan nila nakuha yung pera, sa ayuda, kupit. So, ito lang yung masasabi ko sana. Kasi sobrang talagang napaka-challenging. Pero ituloy natin yung pagsalita, pangungulit. Yes. Kasi mas nakakaramdam sila ng resistance, mas tumatagal na makarating tayo ng 2028 para maipanalo ang mga Duterte sa presidency. Kasi talaga, yung sa EDSA kasi, matindihan yan. Kailangan nag-i-start sa maliit hanggang palaki ng palaki. Yes. Kailangan talaga huwag titigil hanggang sa makaabot tayo ng 2028. Kung hindi tayo makaabot ng 2028, mas maganda. Kasama na natin yung AFP at militar. Yun yung masasabi ko lang. Pero ngayon kasi sobrang pera, resources. Kasi nung panahon ni Cory, mga businessman ka-partner nila eh. You never know. Baka, kumilos na rin yung businessman. Yung nga kagandahan, hindi natin alam sino yung mga silent supporters. Marami akong mga kakilala na gusto nilang mag-speak out, pero kasi mga clients nila, iba-iba yung mga kinakampihan. Pero they are supporters. At saka baka magorgor yung mga businesses nila. Pero actually, totoo yun. Isa sa mga kaibigan ko, na pumunta talaga sila doon kagabi. Na nag-worry din sila na, baka maapektuhan yung business nila, pero ang sinasabi nila sa akin, no, we're doing this for the country. Kaya I'm grateful kung mga katulad ninyo ngayon dyan sa backstage at lahat nakikinig. Na itong ginagawa natin ngayon, hindi kayo trolls. You guys are Filipinos
na nagbibigay ng inyong mga saloobin, ng inyong damdamin kung bakit kailangan magkaroon ng pagpigil sa isang adik na presidente. Panguli na lang, ma'am. Bibigyan ka to ng time. Ayan. Although time ka na. Pero gusto kong tanungin sa'yo, ano ba ang pagkakaiba ng Duterte time and Marcos time? Jean, ang Duterte time, pagka-start pa lang, talagang action na agad. Biruin mo yung na-resolve nila yung agad yung pinaka-traffic. At saka, pansin mo pati yung sa Marawi, talagang kapag onset na may magka-problema, actually before pa nga lang magka-onset ng problema, magaling yung intel ni President Duterte. True. Parang ang sinasabi si Media, gato, ganyan, kesyo, ganyan. Pero alam niya yung katotohanan. Kasi magaling siya, may intel siya, may investigator siya na magaling. Sabi nga, puting ahas. Mayroon siyang ganyan. At hindi bangag. Bangag, hindi. Ang puting ahas niya, ay black na ahas pala. Black. Ang ahas kasi nila black. Si Martin Romualdez. Ang pinapaniwalaan niya si Martin Romualdez. Yun na talaga. Pati si Risa. Ay nako, alam mo, dinadasal ko ha. Natupad kasi yung prayer ko kay Joma Siso na namatay na Nagdasal ako. Ay, namatay ng prayer. Dinadasal ko naman si Castro Kaya siya na masunod. I-manifest natin yung mga masasamang damo na mawala sa bayan natin. At so, pinapalitan talaga yung yun nga, malagpasan din na Zuleika Lopez yan. Tagang nakabantay kami. Ibig sabihin, nakikinig ang Diyos kasi my prayers are answered. Siguro naman everyone's prayers are answered too. Yeah. Thank you Palangga. Ram, thank you so much. Alright. Susunod na natin. Si Nilo ba nakabalik? Nilo? Ayan. Si Nilo? Nilo, nakabalik ka Nilo? Wala. Okay. Dapat wag kayo mag-change ng name kasi nililista ko yung pangalan. O, sunod na natin si Langel. Langel? May Langel ba? O, nawala din. Parang Langel yung sinulat ko. Langel. Okay. How about si ate? Ate. Okay. Ate. Si ate ko ba yan? Hello, Madam C. You know me. Oh my God! I know Nakikinig kami. Yes, we're here. I cannot just open the video kasi alam mo na, nagbe-bake. Pero alam ko. Pahingi naman ng tinapay dyan. Baka naman. Ay, oo. Okay, definitely. Palangga. Ano, kamusta? Ano bang masasabi mo sa pinaglalaban natin? Sa mga nakakanood, ano? Ang aking ate ay matagal ko na yung kasama since 2015 pa sa pakikipaglaban. Duterte talaga yan. Oh, yeah. Wala na tayong tulog, madam. I know. Pero hindi nakakainis kasi, itong pamilya ni Romualdez sa kay Congressman Yeda. Kilala ko yan Kinaiinis ako pag nakikita ko sa Facebook kasi lahat, alam mo yung ayuda, tingog party list. Alam mo namang hindi sa kanila pero ang lalaki ng mga mukha. And then, walang ginagawa. Yun lang, bigay ng pera attributed sa kanila. Pero pag may mga issues, wala namang, walang mga nasasabi. Ngayon nakikita ko nga, yung mga post nila, wala namang nagla-like sa mga friends. Pero silent martial law kasi they're afraid to say anything. Pero takot ngayon. Go ahead, Palangga. Yes, oo. And then ngayon, especially sa Congress, yung parang bakit may bosses na itong mga makaliwa when they used to be, yung talagang they are put in their place na kayo ang gumugulo ng bayan. Tapos ngayon, star na. Sa Senate, si Risa. Alam mo yung parang bakit anong platform na meron kayo? Bakit may upper na kayo? And then yung mga ginagawa nila about yung mga batang kinikidnap nila or yung mga college kids, 'di ba, na hinahanap ng mga parents. Bakit walang sinasabi? So, nakakainis talaga. And then yung mag-interview si VP. Sabi ko nga nung nanonood kami kagabi, hay nako VP, wag ka na magsalita diyan kasi pagdating naman sa sa TV, iba naman ang sasabihin True. 'Di ba? Ang gist ng story niya wala na because they want to edit it the way they want, people to see. So yun lang. Pero maraming naiinis, takot lang talaga magsalita even sa social media. Takot sila. Pero everybody umaalis na so lumalabas na. So we're really hoping na
maraming lalabas. And then andito naman kami, alam mo naman, we're supporting. Yes, thank you Palangga. Ayan sa mga nakakarinig, forever supporter yan. Hindi ni Maharlika, kundi forever supporter ng bayan. Actually, nakagigising lang nila Maui, no? Papunta na sila ng EDSA, kaya ayaw pakakuha tayo ng live feed mamaya. But Palangga, you have 30 seconds to shine. Oh, ano lang, magsalita tayo kahit yung mga wala dito, hindi makapunta sa Manila, speak up sa Facebook nyo. Kasi lalabas yan sa algorithm eh. So, share nyo lang mga videos ni Madam share nyo para lumakas yung algorithm, para maloloka sila ng black ng black. Yeah. Anyway, ayan, tumunog na ang mahiwagang orasan. Timing. Ingat. Fingers mo ako kay Palangga mo. Thank you. Bye. Bye. Alright. Ayan, ang aking Palangga. So, next natin, si Nilo. Nilo, nakabalik ka ba, Nilo? Ay, baka natulog na si Nilo. Okay. Si Langel. Okay, nawala si Langel. Okay. Langel. Okay, or Legel. Okay. Si Shelly. Okay, Shelly. Hello po, Madam Maharlika. Ay, Shelly, saan ka? Pilipinas? Ibang bansa? Currently in Norway po. Okay, Norway. O Palangga, papayag ka ba na matatapos ni Bangag? I mean, na magkakaroon pa tayo ng pagpapatuloy na bangag o adik na presidente at special assistant to the president? Hay nako, Madam. Listen to me first at ako'y high blood this time. Okay, go. Alam niyo po, nakilala ko lang kayo during the election campaign. And so from that on, sinubaybayan ko kayo, pinalo ko kayo kasi I'm also a follower and believer of bangag na hindi ko alam na bangag. So, at dahil sinusuportahan niyo si BBM before, sabi ko, parang meron kami nga common na common way of thinking. Sabi kong ganon. And so, from the first time in my life, in my 46 years, na ako'y bumoboto, first time kong sumuporta ng isang kandidato na bokya pa. Yeah. Napakasakit. I feel very betrayed. Yes. And after that, nang makaupo siya, I'm so sorry, pero inunfollow ko kayo at ako'y galit na galit. Naisip kong ikaw ay isang trapong vlogger dahil bakit ka, ito kakampi namin dati, tapos biglang naging anti-Marcos na. I delete. Delete mo ako, ma'am. Yes. Galit ka. Okay, go. Galit na galit ako. Ngayon, last year, noong ine-expose nyo na about dun kay Distress Mother, kasi sabi ko, bakit ganun? Hindi ko na nga pala ako to pinapalo Sabi ko ganun. Ngayon, sinerch ko kayo ng isinerch. Ay nako, iba na yung lumalabas sa akin. Hindi ko na talaga kayo mahanap. Iba na yung mga lumalabas. Yung pala, nagurgur na yung una nyong Facebook. Yeah, pinatay ako ni Lisa. Yes. Ngayon, sabi ko, para namang bibigyan ko to ng chance, ano yung reason niya. Kasi nandito na ako nun sa Norway noong nagka-interest muli ako kay Bangag. Okay. Yes. Tapos, ganito, pinakinggan ko kayo araw-araw. Sabi ko, sino mga puting ahas nito? Sino inaano nito? Ngayon, hindi ko pa kayo pinalaw. Ang ginagawa ko lang, tuwing gusto kong may i-confirm sa kabila, pinupuntahan ko ang channel nyo. Hanggang sa na-realize ko, sabi ko, itong vlogger na to, yung pinaka-unang political vlogger na hinangaan ko sa buong buhay ko. Pero ikaw din yung political vlogger na unang-una kong inunfollow dahil nga nagkamali ako. Meron ka palang mga batayan. So, I am very emotional, Madam.
Thank you, Palangga. Nung mga nakararaang araw na talagang kahit ako'y nasa trabaho, nakalagay yung aking headset, pinakikinggan ko kayo kahit kasi sa home care ako nagtatrabaho. Grabe yung tayo ng balahibo ko't kilabot habang pinakikinggan ko kayo, and at the same time, nanonood ako ng hearing sa mga tuwad ko. Na talaga namang sabi ko sa sarili ko, Panginoon, masamang sumumpa at masamang manghangad ng kasamaan sa kapwa. Pero bigyan mo kami ng pagkakataon ng mirakulo na hindi namin magawa yung mga bagay na makalaban ng patas. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. So ngayon nakikita ko yung mga tao na nagpupunta sa EDSA, nagbibigil sa veteran hospital. I contacted my daughter and I say, anak, mag-donate ka nga ng ganito, ganyan. Alam mo ang sabi ng anak ko, baka second time BBM ka na naman dyan, mami. Sabi ng anak. Yes, sabi ko, this time, no, hindi na ako papayag. And for the first time in my life, nakialam ako sa politika dahil hindi ko na masikmura ang nangyayari sa Pilipinas. Yung mga nag-unfriend sa akin before kay Lenny sa pakikipaglaban at sa iba pang presidency candidate, in-unfriend nila ako, so okay lang. Ngayon na nakikipaglaban muli ako para kay BBM, mas marami pang nag-unfriend sa akin. Sabi ko, my God, bakit hindi nila nakikita yung tunay na issue ng bansa? And you know what? Alam ko kung ano yung pinakauna, kaya hindi sila mamulat lahat. Noon, sa noong maliliit kami sa Pilipinas, kapag mayroong malaking problema, saan tayo unang lumalapit? Sa pulis. Yes. Pag hindi tayo natulungan ng pulis at may mataas na kapit ang pulis, sa media tayo tumatakbo, lumalapit. Pero ngayon, wala nang media. Yes, ma'am. Yeah. Wala nang nag-expose. Yeah. Palangga, I'm sorry, but your time is up. Pero gusto kong sabihin sa'yo, I'm grateful. Kaya nga hindi ako nang aaway ng mga nagmumura sa akin, sa totoo lang. Kasi naniniwala ako na sa mga nakanood sa one day, magigising din po kayo. I'm also emotional sa statement mo na una mo akong finalo, nagalit ka, in-unfriend mo ako, and now naliwanagan ka. This is the purpose of my vlog. And with that, thank you so much. Kaya naman, hindi tayo papayag, ma'am, na pamumunuan pa tayo ng mga adik. Yes po, madam. At thank you. Kung last na lang po, sige. Kung sa panahon pong kami nang hihina dahil nawawala ng pag-asa, kami po'y may hiling sa inyo na manatili kayong matatag na lumalaban. Kasi po, wala kaming magagawa maliban sa sumuporta sa malayo. Pero nasa inyo yung mas power na salita, yung encouragement sa tao. Madam, please, wag nyo kaming susukuan. And to our BP, Sarah, the end is near para sa mga bangag. And sa iyo, Bongbong Marcos, jutang ginimis ka, lamunin ka ng impyerno. Yes. Thank you, Palangga. That's it. Talaga naman, ang tatapang na aking mga palangga. Thank you so much. Salamat. Salamat. Thank you, ma'am. Ayan, baba na lang po kayo. Ayan, sunod natin si Shelly na tawag. Si Shelly ba yun? Okay. Was it Shelly? Oh, yeah. Si Lulu na tayo, no? Okay, kay Lulu na tayo. Kay Lulu Calamansi. Lulu. Hi. Palangga, how are you? Gusto mo ba may camera o ganyan na lang? Ganyan na lang. Palangga, yan. Kumusta? Saan ka? Pilipinas? Ibang bansa? Kapitbahay lang kita. Tiga-Torrance ako. Kapitbahay lang tayo. Palangga, ano ang gagawin natin? Dahil patuloy yung ating mga kababayan ngayon na nag-speak up day sa EDSA, sa veterans, dahil sa mga kaganapan sa ating bayan. So you have 3 minutes para mag-share ng iyong testimonya kung bakit dapat nang tapusin ang pamumuno ng mga bangag at i-compare panahon ni Duterte at ni Marcos.
Okay, hello sa palangga ng bayan, Maharlika. But I prefer calling you Mother Dragon. Okay, sure. Kasi yun yung mas Wala. preferred ko yun Okay. since nabanggit ko Mother rin sila Dragon. Mother, Ano? sila Joey, sila Sass, and they call you Mother Dragon, which I prefer better than yung Maharlika. I hope you don't mind. So Sure, anyway, walang problema. anyway, I think na reach na ng taong bayan kahit na well, ikaw mas lalong na-appreciate ko kasi wala ka sa Pilipinas, pero pinaglalaban mo kung ano yung tama. I'm sure Yeah. na-appreciate ng buong Pilipino yan kahit saan man sila ngayon sa sa mundo. So anyway, na-reach na ng mga tao yung breaking point. That's why nandun na ngayon sila sa Kalsada. EDSA Kalsada para ipaglaban kung ano lang yung tama gaya ng ginagawa mo. So, salamat sa mga revelations. Salamat dun sa mga nag-feed sa'yo, which I'm sure na reliable yung mga puting ahas mo, and all the likes. So anyway, papasalamat kami sa platform mo, nagiging engaging na kasi inopen mo rin ito na maganda. Nagiging interactive. Salamat sa pagiging open-minded mo na doon ka lang sa tama. Wala yung parang yun na yung mentality ng loyalista kahit na mali, nagiging loyalist sila sa isang tao. So anyway, like what you were claiming na dati Marcos follower ka, now nakita mo yung mali sa Marcos, naging, in-expose mo na sila sa mga maling ginagawa nila. Nakakainis lang, nakaka-frustrate na nasasayang lahat ng binabayad ng taxpayers sa kanila, and then napupunta lang sa wala, kinukorap nila, and then nakikita mo yung kondisyon ngayon sa Pilipinas. Tayo, nandito lang tayo, komportable tayo dito, I'm sure. Pero parang walang motivation na, umuwi. Ako, last time na umuwi ako sa Pilipinas, 2019. And then wala akong motivation. Bumalik, no? Na to na umuwi. Although I can afford to go home anytime.